So, hello guys. So, the topic today is about projectile motion. So, this topic is under to the dynamics of rigid bodies. So, natagil na natin to sa P6 for Engineers. So, bago nyo panoorin to, panoorin muna ang P6 for Engineers Projectile Motion dito sa YouTube channel sa Profi guys. Makikita nyo yun. So, search nyo na lang. Panoorin nyo muna yun. Yun yung magiging part 1 nyo. So, ito, kumbaga part 2 na to. Kaso, different subject lang dito. So, dito, medyo mga complicated na rin yung mga problem. Hindi katulad sa P6. So, dito, medyo, di pa naman ganun kabigat, pero medyo magulo na rin kung makikita nyo mamaya. Game. So, let's proceed sa ating first problem. Hindi ko na explain mga formulas. Kayo nang bala. Panoorin nyo sa P6 for Engineers para mas maintindihan nyo dito sa Profi. So, search nyo na lang. Nasa description na rin yung link para mapanood nyo. So, game proceed tayo agad sa ating first problem. So, yan. First problem. Makikita mo sa test paper mo, ganyan, di ba? Mapapayo ka na lang eh. Aray ko. Ang game. It is observed that the skier leaves the ramp A at an angle theta of 25. Ito daw ay 25. If he strikes the ground at B. So, strikes the ground. Ito na yung ground, no? That's the letter B. So, next is that determine the initial velocity and the speed at which he strikes the ground. So, game. So, kung mapapansin nyo guys, pwede tayo gumawa ng right triangle dito. In which this is the hypotenuse, this is the y, and this is the x. So, to get this theta guys, using this triangle. So, 5, 3, 4. So, yung theta na dito is equal to sa theta na dito. Gets guys? So, sana naintindihan yun. So, sa scalars and vectors to. So, 3 and 4. Opposite over adjacent. So, anong answer dito? Ito ay 36.87. 3 decimal tayo guys. So, 36.87 no? Naintindihan? So, next is that we can get the value of y and x using this triangle. So, ganito lang yan guys. 36.87 y, x, and then 100 yung hypotenuse. So, opposite and hypotenuse. So, sine 36.87 because opposite is y over adjacent. So, y, cross-multiply mo lang yan guys. 100 sine of 36.87 is 60. The y as a 60 meter values. So, yung x, paano may kuha yung x guys? So, tangent theta lang yan. TOA. Opposite is 60. Ito, opposite over adjacent is x. So, cross-multiply mo. Ang x mo nun is 60 over tangent of 36.87. No? So, 60 over tangent of 36.87. So, 79.9999. Let's say, it's 80. 80. Yan na yun. So, pag may ganyan na, madali na lang yan. So, wait lang. Linisin ko lang. So, wait, tingnan natin kung may space pa. Konti lang yung space natin. So, ang gagawin natin, burahin ko na. Screenshot, tas burahin ko. 1, 2, 3. Buburahin ko na kapatid. Walang space. So, pinakita ko lang paano makuha yung mga values niyang x and y. So, para mas madaling ma-solve. So, game. Kapag may mga ganitong klaseng problem, tingnan nyo muna if mayroong pwedeng triangle na babuo. Pag may nabuo mo na, mabilis na lang nun. So, game. So, proceed tayo. Kung mapapansin nyo guys, ito yung height natin, no? Age. Kaso, given naman pala 4. Hindi ko napansin. Meron palang 4. Ito, 4. So, the total height from this point is 64. Meron na tayong y. 64. So, ano pa?
Ito ay 25. So, 25, okay. So, ano nawawala? BI. Theta is 25. Kaso yung ano mo, yung x mo is 80, di ba? Yun yung distance mo. Since kailangan natin dito is VI, guys. So, anong pinaka-best formulas na gagamitin natin? Para sa akin, yung pinakamagandang gagamitin natin formula for this problem is yung ano, pwede yung ito. Y equals to x tangent theta minus 1 of g x squared VI squared cosine squared theta. Yan, kung trip nyo yan. Pero ako, hindi ko muna gagamitin yan. Ito yung gagamitin ko para mas maintindihan nyo. So, y is equals to VI. Ito yun. Ito. Gets. So, kukopain ko lang yan. Sin theta minus 1 half of gt squared. So, yung y, 64. Since ang 64, guys, kung mapapansin nyo, burahin ko, no? Ano mapapansin nyo, guys? Ito ay nandito. Ito yung horizontal niya. Ito yung angle niya na 25 degrees with respect to its horizontal. Kung mapapansin nyo, guys, binato yun. Ay tumalon dito yung nag-skateboard. Tapos, yung datum. Ibig sabihin ng datum kung saan nagbato. Nag-start. Ito yung starting point. Kung mapapansin nyo, guys, yung bato, let's say bato yun. Bumaba. Ibig sabihin yan, guys, below siya. So, negative. Gets naman, guys, kung saan yung point of release, guys, tas yung saan napunta yung binato mo, if ever na nasa baba siya, ibig sabihin negative. Negative, baba. Pag positive, nasa taas lang siya. Walang mangyayari. Normal lang. Let's say ganito yan. Eto ka. Nandito ka. May binato ka. Ganito siya. So, positive niyan. Yung y mo, positive. Pero, sa mga ganitong problem, let's say yung paganto, yan. Nagbato ka. So, pababa. Ito yung starting point mo. So, negative nun siya. Tas positive pag ganito. So, meron yan. Nandun sa Physics for Engineers. Panoorin nyo. Pinakita ko yan. So, BI is unknown. Ang sin theta is 25 minus of 1 half. Ang G, 9.81. Ang T squared, VI sin theta T. May letter T pala. Sorry. Yan. T squared. Kung ano mapapansin nyo, guys, two unknowns, VI and T. Saan tayo kukuha ng T? Sa X values. Sa T, kukuha tayo ng X, VI cosine theta T. Gets, guys? So, derive mo lang yan. T is equals to X over VI cosine theta. So, yung T niyan, lalagay mo siya dito sa bawat T. Gets naman? So, negative 64. Because sa VI is unknown. Sin of 25 T. Yung X natin, ano? Di ba meron tayong X? Sa 80. Ito yan, no? Sa baba, tingnan nyo. So, VI cosine of 25 minus 1 half of 9.81. Yung T squared, ano? Wait lang. Yan. 80. Tapos, VI cosine of 25 squared, negative 64. Ito, ano mangyari? Cancel mo lang to. Ito ay 80 sine over cosine tangent. 80 tangent of 25. 25 yan, guys. Minus 1 half ng 9.81 is 4.905. Tas, hindi to x squared. This is an 80 squared. Distribute mo lang yung mga square, guys. BI squared cosine of square 25. Nagets? So, eto, lipat mo sa kabila para maging positive. 4.905. Derive lang yan, guys. 80 squared. VI squared cosine of squared 25. Ito yung lilipat mo naman sa kabila, yung 64. So, magiging, wait lang, no? Buray natin. Maliit lang space natin, eh. Plus 64.
Ito niyan is 80 tangent of 25. So, cross-multiply mo to. Pag kin-cross-multiply ko yan, guys, ano mangyayari? Wait lang, no? 1 by 1 natin para maintindihan ng lahat. BI squared, cosine squared of 25. 80, tangent of 25. Tangent yan, guys. So, huwag ko ng gandahan. Sige, gandahan natin naman ng konti. Tangent plus 64. So, pag divide ko lang yan to ng ganito. Ito, divide ko lang. Basta dinerive ko lang, guys. VI squared. So, 4.905. 80 squared. Dapat alam nyo na yun. Algebra lang yun eh. O, game. 80 tangent of 25 plus 64. O yan, since naka-square to, square root. So, magka-cancel to. Ang natira, VI. VI na lang yan. So, VI, sulpak mo sa calculator mo yan. Oh, wait lang na. Lagay ko lang. 4.905, 80 squared. Cosine squared of 25, 80 tangent of 20 plus 64. So, ano nakuha nyo? 19. 19.423. Saan na? 19.423 meter per seconds. Letter BI. Goods na. E anong sinabi sa problem? Determine his initial speed. Yun na. Nakuha ko na. And the speed at which he strikes the ground. Okay. Based from this problem, guys, meron ako nakalimutan i-type. Wait lang, no? Ta-type ko. Determine his initial speed and the speed at which he strikes the ground. And the time taken from A to B. Oh, wait lang. Ayan. Okay. Goods na. So, time naman. So, BI is 19.423. Tandaan to. Oops. Tandaan to. 19.423. Saan tayo kukuha ng time? Using this derived formulas. X, BI, cosine of theta. Ang time is unknown. Ang X mo is 80. Saan galing yung 80? Dito lang, oh. Wait lang, pakita ko. Ito, 80, oh. Tapos yung VI, yun yung na-solve ko kanina. Cosine of theta, ano to? Theta, 25. Ang theta is the angle, no, guys? Ito. Ito yan, no. O, sulpak mo sa calcu. Anong makukuha mo? 80 over 19.423. Wait lang. Then cosine 25. It's 4.54. 4.55 seconds. Yan. 4.55 yan, no? Seconds. O, last. Ay, wait lang. Ba't ayaw lumipat yan? Eto, basahin natin ulit. Nasa problem, determine his initial speed and then at which he strikes the ground. Yung velocity niya at which it strikes the ground. So, paano to? So, ito yung formula niya. Pag sinabi sa problem, strikes, kung ano yung velocity niya tumama siya sa ground, automatic yung formula ang gagamitin mo. Automatic na yun. So, atong BY, saan ito makukuha? BY is equals to BI sin theta minus GT. Itong BX, saan ito makukuha? BX equals to BI cosine theta. Yan, tandaan nyo na lang yan, guys. So, yan yung mga formula niya. Then, plug and play na lang nun. So, BY, 19.423 sine of 25 minus 9.81 of its 4.55. BY is equals to 19.423 sine of 25 minus 9.81 then 4.55. The answer is negative 36.427 meter per seconds. So, ano yung BX? BX is VI cosine theta. 19.43 cosine of 25. 25 yan, guys, no? Huwag na natin gandahin yung sulat. Then, cosine of 25. So, 17.603 meter per second. So, ang V,
That square root down ng 17.603, then square mo lang, plus negative 36.427, then squared mo lang. O, lagay ko lang, no guys, wait lang, 17.603 squared plus negative 36.427 squared. So, ano answer nyo? 40.45. 7 meter per seconds. Ayan guys. Depende sa trip. Guys, tanong nyo muna yung kung seconds ba is 2 decimal ba or all the way sa solution is 3 decimal pati sa final answer. Tanong nyo na lang guys. Kayo nang bala sa decimal places pero yan yung sagot. So, game. Proceed na tayo. Dito. Ayan na. Lumabas sa quiz mo. Ganyan. Nag-basketball. Patay. Measurements of a shots. Aray ka. Measurements of a shot recorded on a video type. So, yung mga nagbabasketball, nirecord nila using video type. But nirecord guys, pinag-solve pa tayo. A basketball game are shown. So the ball passed through the hoop even though it barely cleared the hands of the player B who attempted to block it. Ito yan, no? Neglecting the size of the ball determine the magnitude of BA. Alright, BA. Initial velocity lang yan, guys. And the height age the ball when it passes over B. And age of the ball when it passes over player B. Okay. So, tinatanong dyan yung VA at yung height. So, game. So, ano magandang formula gamitin natin dyan? So, sa tingin ko magandang formula dyan, guys, is what? Yung Y na lang ulit. Pwedeng Y is equals to VI sin theta minus 1 half of GT squared. Diba? Pwede yun. So, pwede rin ganito. Ang general, pinakasikat na formula to. Tangent minus 1 half of G x squared VI squared cosine squared theta. Yan naman ang gagamitin natin sa problem na to. Since given naman siya ng mga distance, pero depende sa trip nyo, pwede din yung sinabi ko kanina. Game. Y. Ang Y natin guys is what? 3. 3 yun. Ito 3. Y. Kaso meron siyang height na kung saan na-handle niya yung bola guys. So, minus lang natin yan sa 2.1. X, ano yung X natin guys? The total distance. Ano ba yung hinahanap natin dyan guys? X tangent theta, yung BI. Yung BI yung hinahanap natin. So, ang magiging X natin dyan, yung kabuuang distance. Pero pag tinanong, ano, yung age. So, kukunin mo lang dun hanggang dito distance which is 7.5. So, yung height mo nun minus 2.1. So, sana na-gets nyo. Pero, focus lang kayo dito sa mga pinagsasabi ko dito. Oh. So, X is 10. Ay, 9 pala. Bakit naging 9? 7.5 plus 1.5, 9. Tangent of theta is 30. Minus 1 half of 9.81. Ano yung 9? Oh, yung X is yung 9 squared. BI squared is unknown. Cosine squared of 30. So, anong answer dito guys? 0.9 to, di ba? Ito ay 9 tangent of 30. Guys, pagpasensya nyo na lang isulat ko. Pangit talaga eh. Mahirap kasi magsulat dito eh. So, yan. VI squared cosine squared of 30. May square to, no? Ito ay tangent 30. So, lipat to sa kabila. So, 4.905. Mahirap magsulat guys, so 9 squared, VI squared, cosine squared of 30. Cos 9 tangent of 30 minus 0.9. So, cross-multiply mo lang yan. Then, 4.905 of its 9 squared. Cos VI squared, cosine squared 30. Tapos, may ganyan. 9 tangent of 30 minus 0.9. Then, divide ko both sides ng ganito. Maiiwan is VI squared. So, VI squared
4.905. 4.905. Tapos 9 squared over cosine squared 30. Then bracket ng 9 tangent 30 minus 0.9. So, since naka-square, square root mo lang yan, cancel both sides, no? So, VI is that. Gets yun, guys, yung pinag-derive ko, bakit lumitaw yan, no? So, tingin ko, gets naman yun, guys. 9 tangent of 30 minus 0.9. VI is 11.104 meter per seconds. Yan na yung initial velocity. Ano pang sinabi sa problem, guys? And the height h when the ball when it passes over B. Height h. So, hanapin naman natin yung height h nung nag-block. Wait lang, no? Ayan. So, dito na lang. Height is unknown. So, paano magiging height natin yan? Is that h minus 2.1. Yan yung sinasabi ko kanina sa inyo. H minus 2.1 is equals to what? Pwede na tayo mag-ano dyan. Pag nag-VI sin theta t tayo, wala naman tayong time. So, medyo magiging complicated. So, magpo-proceed tayo niyan sa pwede yung x tangent of, pwede din yan. Ito yung y natin. So, x tangent theta minus 1 half of g x squared, di ba? Vi squared cosine squared theta. Pwede rin yan. Pwede rin yan. So, ang gagamitin natin yan is what? Ito. Ito ang gagamitin natin. Y is equals to Vi. Ano yung sin of... Wait. Y is equals to Vi sin theta minus 1 half of gt squared. Gt squared yan, guys. So, yan. VI natin is 11.104. Ang sin theta natin is 30. Kaso yung t natin ito yung t natin. Kukunin natin yung t when the ball is black. Ano yung black? So, x equals to VI cosine theta t. So, derive mo lang yan. Ang makukuha mo, VI cosine theta. So, that time, ano yung x mo nun? 10 ba o 7.5? Matik 7.5. Doon na black yung bola mo. 11.104 cosine of 30 t is equals to 7.5 11.104 cosine of 30 o 0.78 seconds. So the time mo is 0.780 minus 1 half of g 9.81 then 0.780 squared. Etong 2.1, lipat mo na sa kabila pag sinolve mo yan para maging positive. So, pag sinulat mo sa calcu, ganito. Para isang, na lang, bagsakan sa calcu. 9.81, 0.780 squared plus 2.1. 2.1 to, guys. So, h, sulpak mo sa calcu. Plus 2.1. The answer is what? 3.446 meter. So, ito na yung height nung na-block yung bola. So, I think na-gets, guys. Na-gets naman, guys. So, velocity and height, h when the ball was, then, okay, nakuha na lahat. So, yun lang, guys. So, ito yung solution. Medyo magulo, pero okay lang yan. Importante, tama. Gets. So, next. Ay, ganyan lumabas sa quiz. Aray mo. Oh, game. The boy A attempts to throw a ball over the roof of barn such that theta to. Theta A. Wait, ayusin natin. Theta A is 40 degrees. So, wait lang. 40 degrees. Determine the minimum speed of VA.
at which he must throw the ball so that it reaches to the maximum height. Also find the distance where the boy must stand so that he can make a throw. O game. Mukhang complicated pero hindi naman ganun kabigat. So, BA squared minus 2GY. Yan yung gagamitin natin formula, guys. So, at this point, ang BY mo ay 0. Alam naman natin lahat yun. Pero ang BX mo ay may value. So, BC is 0 squared. Ang BA mo nun, guys, is what? Is BI sin theta squared. Gets? Anong BA mo is unknown. Yung A, yun yung magiging initial ko. No? I na lang lalagay ko. Sin of theta is 40 degrees. Then squared. Minus 2. G is 9.81. Tapos yung Y mo, ano? 8 minus 1. So, lipat lang sa kabila. 2, 9.81. Tapos, 8 minus 1 is 7. Pi squared, sin squared 40. So, divide ko lang both sides na sin squared 40 yan, guys. Ito, sin squared 40 yan, guys. Huwag na natin pakaganda. So, Vi squared is equals to, hindi ito na-cancel na, guys. 2, 9.81. 7. Then, sin squared 40. Yan. Then, square mo lang both sides. Cancel. Bi is the already exists. Bi is 2, 9.81. 7 over sin squared 40. So, it is 18.232 meter per seconds. Ito yung BA ko, no? 18.232 meter per seconds. So, last. Distance D. Paano yung distance D na yan, guys? Ito ay ang X. Kung ang X ay ang lahat, D plus 4 yan, matik. Since itong buong to ay X natin. Ito ay D plus 4. Gets naman, guys. So, ang X is D plus 4. I think na gets, guys. Kung ang X is D plus 4, VI cosine theta T. May time na ba tayo? Wala pa tayong time. Saan tayo kukuha ng time, guys? Dito. Sa V is equals to VI sin theta minus GT. Yung V natin is 0. Ito yung magiging final natin. Ito yung initial, which is 18.232 sin of 30. 30 ba? Tama. Ay, 40. 40 minus 9.81. Tapos T. Gets? So, yung 9.81, lipat sa kabila. Multiply sa T. 18.232 sin 40. Sin 40 yan, guys. So, T. Divide lang natin ang 9.81. So, cancel. So, 18.232 sin of 40 over 9.81. So, gets 18.232 sin 40 over 9.81. So, the time is what? 18.232, wait lang, sin 40. It's 1.195 seconds. Ito yung time, no? Tandaan yung time, guys. Kaso sa problem, di naman pinapanap yung time. Pero kailangan natin hanapin yung time to apply this formula. So, ang X mo is ano? D plus 4. Ang VI mo is 18.232 cosine of 40. Tapos yung T mo ano? 1.195. 1.195. Plug and play lang yan. Ito yung time. Ito yung cosine theta. Ito yung VI mo. Yung X mo saan galing? Dito. So, D, 18.232 cosine of 40. Then, plus. Ay, hindi yan plus. 1.195 yan. Nakamultiply yan sa 1.195 minus 4. Bakit minus 4? Lilipat natin sa kabila. So, D is equals to, didictate ko, guys. Sulat nyo sa calcu. 18.232 cosine 40. Then, 1.195 minus 4. So, the final distance is 12.690 meters. So, pasensya na, guys, pangit yung sulat. Ganyan talaga. So, 18.232 to. That's cosine 40. 1.195 minus 4. Yan yung susulat mo sa calculus mo, no?
So, ito ay equal sign. So, gets guys? So, I hope na gets. So, proceed tayo agad sa next problem. Mabilis na lang, di ba guys? So, panoorin nyo muna yung Physics for Engineers, Pro-P guys. So, please do like and share. Thank you and God bless. The velocity of the water jet discharging from an orifice ata to eh. Ang orifice, ito yung ano, alam ko, butas to eh. Sa differential equation. Paano kasi formula nun? dA over dt yata yun. A of the orifice, then square root of 2gh. Alam ko, ganito yung formula sa differential equation. Doon, nagko-compute ka ng gaano kabilis mabawas yung tubig sa isang galon. Ganon yung sa orifice. Sa differential equation. Gets? So, dito, let's apply naman sa projectile motion. So, game. Alam ko ganun yung formula sa differential equation eh. O, game. V square root of 2gh. No, sinabi. So, the velocity of the water jet discharging from an orifice can be obtained from. So, makukuha mo daw yung velocity using this formula of the orifice where h is 2 meters. So, sulpak na lang yan guys. Plug and play. 9.81. Then 2. So, pag nakuha mo yan guys, ang ibig sabihin yan, yan yung velocity mo. Square root of 2 times 9.81 times 2. 6.264 meter per seconds yan, bro. The depth of the orifice from the free water surface determine the time for the particle leaving the orifice to reach the point B. And the horizontal distance, okay. X is unknown, the time is also unknown. So, ito, paano niyan to, guys? Ay, ba't ko binura? Oh, ito ay may height na kabuuan is 3.5. Eh, kaso 1.5 lang ang height nung projectile niya, which is the datum kung saan nirelease yung tubig. So, ibig sabihin yan, guys, since below siya ng datum, point of release, ganito yan, no? Ganito. So, ibig sabihin, negative niyan to. Negative y equals to vi sin theta minus 1 half of gt squared. Sin theta t. Vi sin theta t minus 1 half gt squared. So, gets? So, negative 1.5 niyan yan. Kasi below the datum, no? Naintindihan nyo, guys? So, vi. Ano yung vi? 6.264. Sin. Eto, ano yung theta natin? Since horizontal lang siya, no theta. Wala siyang theta. Ang theta mo ay 0. Minus 1 half of g 9.81 t squared. Ang t squared mo is unknown. So, 0 na to. The sin 0, ang sin 0, pag nilagay mo yun sa calculator mo with the degree mode, no guys, huwag ka magre-radian. Degree. So, negative 1.5 ay 0. So, negative 1 half of 9.81, ilan yan? Negative 4.905, no? T squared. So, ang t mo is square root daw siya ng negative 1.5 and negative 4.905. So, pag nilagay ko yan sa calculator ko, square root of negative 1.5 and negative 4.905. So, ang bibigay na time sa akin, 0.553. 0.553 seconds, no? Naintindihan guys, 0.553. Gets also. Next na natin yung hinahanap, yung distance. So, madali na lang yan. So, using this formula, ito yun, x equals to vi cosine theta t. Cosine theta t. Ang vi natin is what? Nasaan na yung vi natin? 6.264. Cosine of, ang theta mo, 0. Then, t mo is 0.553. Gets? So, ang x, pag nilagay mo to sa calculator mo with the degree mode, is 1 lang isagot dyan. So, walang magbabago. Hindi na siya 6.264 times cosine 0, which is 1 lang yun, times 0.553. It's 3.464. Yun. Meter. So, yun lang guys. Gets? Sana naintindihan natin guys. So, yun lang. Wait lang, no? Yan, no? Picturean nyo na guys.
Ito muna, yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pati ito. So, di ba guys? Gets? So, sana naiintindihan nyo guys. So, first, panoorin nyo muna yung part 1. So, P6 for Engineers. Pro-P. Projectile Motion. Panoorin nyo yun. Importante yun. Tapos, ito yung part 2. So, pag napagtripan ko guys, gagawin natin ng part 3. So, as of now, yan muna guys. Thank you for watching. See you. God bless and good luck. Goodbye. Aray mo.